Baka hindi mo rin magamit, wag mo na ito bilhin, ibang phone na lang. 60 days na yung lumipas, pero ang tanong, maire-recommend ko ba ito sa inyo? Kung ikaw ay isang content creator or gusto mo lang gamitin yung smartphone para sa mga special na okasyon o sa pang-araw-araw, yes, ang sagot ko at no, depende kung ano yung gusto mo sa phone. Ako kasi, ang unang-unang hinahanap ko is maganda yung camera, pang video, at sa picture. Dahil madalas pumupunta ako sa mga events, sa concert, at sa iba't ibang mga ganap. Kaya kailangan maganda yung picture. At syempre, yung selfie video. Dapat ang bibiling ko talaga is iPhone 15 Pro Max. Pero hindi ko natuloy. Mabuti na lang. Dito lang talaga ako na-tempt bumili. Yung selfie camera niya, kailangan maganda yung pang video at pang picture. 50 megapixel. iPhone 15 Pro Max. Inisip ko dapat yun na lang binili ko kasi may 4K. Maganda yung phone pag 4K. So ito, nung una, akala ko meron. Tapos ginamit ko yung beauty niya, yung papasmooth ng skin, nawala. Sabi ko, bakit parang nung tinesting ko itong merong itong 4K nawala na. Yun pala, mabuti na nagtanong ako dahil kapag gumagamit pala tayo ng mga filter or yung mga effects, ay nawawala yung 4K nga. So dapat, walang kasinungalingan. Ginamit ko ito, walang filter, walang smoothness, walang beauty, lumabas yung 4K. Yun yung isa sa pinakamahalaga para sa akin. 4K na siya, selfie camera pa lang. And yung main camera niya, 200 megapixel. Pumunta ako ng mga launching, mga events, and pumunta ako sa Honor 600 ground launching. Madilim doon. Nag-picture ako. Ang ganda nung kinalabasan. Sobra kong nagustuhan. Malayo yung mga subject, yung mga modelong nagagandahan dyan, pati yung kotse. Zoom ko, ang ganda pa rin nung pagkaka-picture at nung video niya. Pero ang isa lang sa hindi ko nagustuhan, honestly, syempre kapag nagkukuha ka ng pictures or mga videos, at least sana malaki yung screen o malaki yung phones. Medyo maliit siya. Isa pa sa nagustuhan ko dito, ginagamit ko kasi yung phone ko sa pagpapalipad ng drone. Pero yung phone ko, ginagamit dati sa drone. Akala ko sira yung drone ko. Yung pala, baka mabagal lang yung phone ko. Nung ginamit ko na ito, dun sa tatlong drone ko, lahat lumipad sila, mabilis lang. Unlike yung sa phone kong isa, akala ko talaga sira na eh. Hindi na tuloy ako nag-drone. So sa mga hindi nagda-drone dyan, okay lang. Isa lang ibig sabihin, mabilis itong Honor 600. Para mapalipad ko yung drone ng mabilis, compare dun sa phone kong isa, ay ang laking tulong nito. Huwag na natin pag-usapan yung specs. Pagdating sa editing, CapCut. So ang dami kong ginagawa sa editing, yung mga overlay, mga separate audio. Dun sa dati kong phone, wala na, tinatamad na ako mag-edit. Magkatapos sa iban, kailangan ko mag-edit. On the go, kumain man ako, nasa biyahe, kailangan nag-edit ako. Dahil dun sa phone ko, hindi kaya, naglalag, wag na, nakakainit lang ng ulo. So pag uwi ko, doon ko na lang kailangan i-transfer at i-edit. Sa pag-transfer pa lang, ang bagal. At pag uwi ko, wala na akong lakas. Masarap sana mag-edit kung may marami ka pang lakas. Pero kung uuwi ka pa mag-edit, wala na, ubus na, kakain mo na lang, antoking ka lalo, wala na. Dito sa Honor 600, ang isa sa pinakalagustuhan ko, pagdating sa heavy editing hindi ba ako magaling mag-edit, pero habang nag-edit ako gamit to, hindi siya naglalag. Ang hindi ko nagustuhan dito, sa totoo lang, yung price niya. O, ba't ko binili? O nga, no? Yung price niya, kasi nasa almost 28,000 pesos siya. Honor, sana naman ginawa niyo tong may SD card. Ang hindi ko rin nagustuhan, wala siyang SD card, wala siyang internal memory. Kung bibiling ko naman yung mas mahal na variant, Diyos ko po, hindi ko naman kaya. Unlike kung SD card yung bibilin mo, mura lang. Kung ikaw tamad ka magbura, mukhang hindi itong phone para sa'yo kasi kailangan mo ng maraming memory. Pero kung marami kang extra pera, di bili mo na yung mas mahal na variant. Ako kasi talagang kaya ng budget natin. Kailangan, pagka puno na yung memory, pag uwi ko, edit na, upload na. And then bura na. Kung ikaw ay matyaga magbura ng mga files, video, pictures, bagay sa'yo ito. Pero kung hindi, ay bili mo yung mahal na variant. Pero kung hindi kaya ng budget, hindi ito ang para sa'yo. Ano pa yung hindi ko nagustuhan? Yung sa earphone, wala siyang earphone jack. Pero pwede mo namang gamitan ng mga converter. Or kung may Bluetooth earphone ka, pwede na din. Halos lahat na rin naman ng mga earphone ngayon ay may Bluetooth na Kasi sa totoo lang, wala naman perfect na phone or gadget. Kaya nga kahit ang dami ko rin hindi gusto dito. Alit lang nung monitor niya pag nag-drone ako, no? Binili ko pa din. At may re-recommend ko pa rin sa inyo kasi kung mag-drone ka man, siguradong lilipad agad. At mabilis yung connection niya Halata Kasi sa phone ko, kala ko nga sira ayaw lumipad 200 megapixel yung camera niya. Ang ganda ng picture at videos. Isa pa sa nagustuhan ko dito, AI nito. Dahil dito, nagkaroon ako ng views sa TikTok ng almost 1.2 million. At kung hindi ko dala yung drone ko, ito lang yung dala ko. Pagpipicture lang ako ganyan, magkakaroon ako ng drone shot. Gusto niyo makita?